Guys, welcome back to my channel. After our pinatuburan, pumunta ako sa Detail Lab Manila para magpa-premium wash. Normally, ginagawa ko itong premium wash every 3 months. In between, regular wash lang. Gusto nyo ng pulido na washing, dito kayo pumunta sa Detail Lab Manila. So, pina-follow nila yung proper order to wash a car. To give you an idea, ang una nilang nililinis yung wheels and tires. Kasi ang dirtiest part of the car, yung wheels and tires. Kasi nandun yung brake dust, saka yung mga road grime. Kasi pag inuna mong nilinis yung body, tapos yung wheels and tires, merong risk na magi-splash yung dirty brake, saka yung dust doon sa body. Kaya dapat, unang mong linisin yung wheels and tires. So, gumagamit sila ng dedicated na wheel cleaner na safe dun sa wheels. So, dito, gumagamit sila ng separate na brush para malinis yung iyong mag wheels. Merong maikli na brush para malinis yung surface, tapos gumagamit sila ng mahabang brush para hanggang dung sa loob ay malinisan. So, ganyan ang proper way of cleaning the mag wheels. So, using that long brush, sigurado ka na malilinis yung loob, hindi lang yung harap. And then, nililinis din nila yung ilalim ng fender. As time goes on, nakakaroon ng grime ang body, nakakaroon ng mga asphalt, especially kapag lagi ka nag-highway driving. So, dito nag-a-apply sila ng chemical para matanggal yung mga road grimes. So, once na lumambot na yung mga road grimes, matatanggal na siya. Again, matyaga nilang nililinis yung ilalim, yung fender, kasama na yung spring, at saka yung shock absorber. So, masarap pagmasdan kapag proper yung way ng paglilinis ng iyong tires and mugs. After that, i-sprayan na ng tubig para matanggal yung foam. Again, very thorough yung paglilinis nila ng ilalim, saka yung mugs and tires. So, yung isa namang detailer na nag-spray kanina ng chemical para matanggal yung grime, pinupunasan na niya ng basahan para matanggal na talaga yung mga dumi. And yung isa naman, patuloy na nag-spray ng water para malinis talaga yung ilalim. So, after na malinis yung wheels and tires, in-sprayan na ng tubig to prepare for the foam wash. After rinsing ng water, nag-apply na sila ng snow foam. They use yung pH neutral na foam shampoo. So, ito yung first step in cleaning the body. So, foam wash lang muna, pabayaan mo lang siya, hindi mo siya gagamitan ng basahan para hindi ma-scratch yung paint. So, ang next step is i-rinse mo siya ng water without touching the body. So, after ma-rinse mo siya ng water, mag-a-apply ka uli ng foam wash for the second time. So, i-sprayan mo uli ng pH neutral na foam shampoo hanggang sa mabalot na yung buong body ng foam shampoo. After that, naglinis na sila using proper wash mitt. Makita nyo, they use yung 2-bucket wash with proper wash mitt. So, yung wash mitt, nilulublob nila dun sa bucket after some time para hindi magkalat yung dumi. Importante na yung wash mitt na ginagamit mo sa body is separate dun sa ginagamit mo dun sa gulong. Then, they use brush dun sa mga parte na hindi kayang abutin ng wash mitt. After that, nire-rinse na ulit nila ng water, starting from the roof, going to the windows, sa hood and trunk, at saka dun sa mga panel. And then they apply yung Geon wet coat. Ito yung ceramic spray na ina-apply mo habang basa pa yung body. So, ini-spray mo siya, tapos ini-sprayan mo ng tubig para kumalat dun sa body. So, after spraying sa isang section, ang sunod, i-sprayan mo ng tubig. So, yan ang tinatawag na wet application. Para kang nag-a-apply ng wax, pero basa. So, ginagawa yan one section at a time. So, ini-sprayan mo din yung windshield, yung mga glass, para kumapit yung wet coat. Then, after ma-sprayan mo ng wet coat, i-sprayan mo uli ng tubig para kumalat yung wet coat. So, makikita nyo, nag-a-adhere na yung wet coat doon sa windshield. So, kitang-kita nyo yung water-beading properties niya. And then, in-applyan din ng wet coat yung hood. So, at the same time, ini-sprayan din ng water. Then, you follow the same procedure hanggang sa matapos yung whole na body. So, binabalik niya yung pagka-wet look ng car at the same time yung kanyang hydrophobic properties. So, check natin yung result. So, buhusan natin ng tubig para makita yung hydrophobic property. So, yan, binuhusan ng tubig at makikita nyo yung hydrophobic properties niya. So, yung tubig bumabagsak lang. So, madali nang tuyuin yung body. So, ang next step yung drying na. So, they use yung malaki na rag para sa drying process. So lightly, dinadrag lang niya yung rag. Hindi niya ini-scrub.
Kasi pag in-scrub mo, may scratch yung paint. After malinis yung body, pinalinis naman natin yung ating makina. Dahil galing ako sa Pinatubo Trail, ang dumi talaga ng aking makina. Punong-puno siya ng alikabok. Hindi ako kampante na madumi ang aking makina. Kailangan lagi siyang malinis. So dito sa Detail Lab Manila, pwede rin kayo magpa-engine wash. So they use yung proper equipment. So makita nyo ang dumi, so tingnan natin mamaya pagkatapos. Ganyan ang itsura ng engine bay ko ngayon, hanggang dung sa baba ay madumi. Kailangang matanggal ko yung mga lahar deposits. Kasi kapag ka tumagal na yan, titigas na, so mahirap na siyang tanggalin. So dito, they use yung steamer machine. So itong makina na to, nagpuproduce siya ng steam using yung water. So sinasaksak mo lang sa kuryente, tapos meron dong water sa baba, and then iboboil siya hanggang sa magkaroon siya ng steam. Then they use a brush para malusen yung dirt at ini-sprayan nila ng degreaser. So step by step din yung process. So kailangan gamitan ng brush, tapos ini-sprayan ng degreaser hanggang sa matanggal yung mga dumi. So dito iniingatan din nila na hindi mababad yung mga electronic parts. So yung mga stubborn dirt na hindi matanggal ng brush, ginagamitan ng steam para lumambot. So, unti-unti natatanggal yung dumi using itong steamer. Especially yung sa mga singit-singit na hindi mo kayang abutin ng basahan. And then, tinanggal din nila yung engine cover para malinis talaga yung pinakaloob ng makina. So, ito yung itsura ng engine nung wala yung engine cover. And din sumisingit yung mga dumi. Hindi siya nakikita kasi meron siyang engine cover. So, pag tinanggal mo, malilinis mo ng tuluyan. So, yan, tapos na. Ganito na ang itsura niya pagkatapos ng engine wash. Makita nyo, malaki yung improvement compared dun sa original condition niya. So, pati yung kaloob-looban, nalinis niya talaga. So, ang gandang tingnan kapag malinis ang makina. Ecologically, parang madali siyang i-maintain kapag malinis ang makina mo. Kasi pag madumi siya, parang nagmumukha siyang sirain. So, after the engine cleaning, pina-applyan ko din ng ceramic coating itong aking mags. Kasi bago pa siya, so pinalagyan ko siya ng ceramic coating. Sa experience ko, kapag naka-ceramic coating yung mags, madali siyang linisin. Na-avoid niya yung watermarks kapag naka-ceramic coating. Kasi kapag naka-watermarks na, mahirap nang tanggalin sa mags. Especially sa ganitong mags na silver polished. After that, pina-applyan ko din ng ceramic coating itong aking wide fender flare. Sa ngayon, ceramic coating muna siya habang pinapatuyo ko yung pintura. Kasi yung body ko is naka-PPF. So in the future, baka palagyan ko rin ito ng PPF. So kapag nalagyan mo na ng PPF yan, magmamatch na yung kanyang kulay. So siguro maghihintay pa ako ng mga 4 months bago ko siya palagyan ulit ng PPF. So yan, almost tapos na and happy ako sa result. Bali, ang pinagawa ko is premium wash with engine wash and then ceramic coating nung mags at saka yung wide fender flares. Happy ako sa result. Hindi mo naman kailangan gawin ito every day. So, ginagawa ko lang ito every 3 months para ma-maintain ko yung cleanliness ng aking sasakyan. In between, regular wash lang ako. So, visit nyo lang ang Detail Lab Manila for appointment. Andito yung address nila. So, you have to call them for appointment. Kasi busy din sila at hindi sigurado kung walk-in. So, ganito ang naging result pagka-uwi, malinis na uli, parang walang nangyari. Mandatory yan after the trail, kailangan mong linisin yung vehicle mo para hindi mag-deteriorate yung mga parts at pati yung pintura ng sasakyan nyo. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!